Alam nyo ba na napakadali lang gumawa ng napakasarap na atsara at kaunti lang din or mura lang din naman ang mga ingredients na kakailanganin nyo dito. Unang ingredients nga na kailangan natin dito ay syempre itong papaya. Bali nabili ko lang yan ng 25 pesos ang isa at 2 peraso nga ang nabili ko. Itong laki nga lang yan, kahit 1 peraso nga lang ay marami ka nang magagawa. Kung may tanim pa nga kayo sa inyong bakuran ay nakatipid pa nga kayo. Bali binalatan ko na yan, pagkatapos ay ginayat ko na rin. Tapos ngayon naman ay kakadkarin na lang natin ito. So gumamit na ako dito ng ganitong klase ng pangkadkad. Kung wala nga kayong ganito, ay pwede naman yung pangkadkad ng cheese. At tingnan nyo naman, sobrang dami na niya na nakadkad na lahat. Ngayon naman ay hugasan natin ito ng 2 beses. Bali, pipigain lang natin ito ng maigi hanggang sa mawala na yung mga tubig niya. Tapos mahugasan, ay tatabi lang muna natin ito. I-ready naman natin iba pang ingredients. So maglalagay nga rin pala tayo dito ng sibuyas, luya, bell pepper. Tapos ay syempre hindi mawawala ang carrot. So isang carrots lang yung gagamitin natin dito. At magde-design lang tayo dito ng pa-flower katulad ng paganyan. Lahat ng ingredients na ilalagay ko dito ay ilalagay ko na lang sa description box at sa comment section. Sa isang kawali ay naglagay lang ako ng 2 cups ng suka, 3/4 cup ng white sugar, 2 teaspoon ng salt, pampalasa. So pwede naman tayo mag-adjust mamaya. Bali papakuluin lang natin ito. Kapag gumulo na, ilagay na yung luya, sibuyas, pamintang buo, raisin, carrots, bell pepper. Pagkatapos ay pakukulan lang natin ito ng 3 minuto. Alam nyo ba, grabe, sobrang bango nito sa buong bahay. Amoy na amoy talaga kapag nagluluto ako ng atsara. Tanggal umay talaga. At makalipas nga ang 3 minuto, ilalagay na natin itong papaya. Bali sa version na ginawa ko ngayon, ay lulutuin natin itong papaya. Dati kasi nakagawa na ako nito, hindi ko niluto yung papaya, binabad ko lang siya dyan hanggang sa maluto. Kaya naman ngayon sinubukan ko na iluto itong papaya. Bali lulutuin lang natin ito ng 3 minuto. Ayan, haluin lang natin ito ng maigi. At makalipas nga ang 3 minuto, ganyan ang itsura niyan, okay na yan, patayin nyo na yung apoy dahil baka naman ma-overcook na ito at hindi na maging atsara. Lamigin lang natin yan saglit, pagkatapos ay pwede natin isalin sa mga lagayan. Sarap nga ito yung partner sa mga prito, katulad ng pritong isda, pritong manok, pritong baboy. Ay naku, perfect na perfect talaga itong ating ginawang atsara at siguradong hindi ka talaga mauumay dito. At syempre, pwede rin itong pang negosyo ha. So bali magko-costing na lang kayo, kayo na ang bahala kung magkano nyo siya ibebenta. Dahil napakadali lang naman gumawa nito. O diba, tingnan nyo, ganyan lang kadali gumawa ng napakasarap na atsara. Kesa bumili pa kayo sa labas ng pakaunti-kaunti, ayan, pwede nyo namang stock sa rep. Gusto nyo kumain ng atsara, ayan, instant, meron na kayong madudukot sa rep.